This is about the case of Kapitan Paran. On October 23, 2024, our office received an information of a found dead body at Purok 9, Stimson, Abordo, Sami City. Upon verification, it was found that the body was of incumbent Barangay Captain Roel Paran of Barangay Stimson, Abordo. The body was found to be in an advanced state of decomposition. Considering its state, it would be difficult to conduct physical examination to a decomposing body. That is why we sought for the help of the forensics to help us in our investigation and possibly determine the cause of death of Barangay Captain Paran. According to the post-mortem findings, the body is in active and advanced state of decomposition. Our medical legal report also states that the thoracic region is unremarkable as it is already in its advanced state of decomposition. No stab wounds, no gunshot wounds, no ligature marks. The head and neck were already severely decomposed, but no injuries were noted upon examination. No evidence of strangulation, no ligature pressure marks, no fractures of the skull and face, no knife marks, hack marks, or any fractures or trauma. However, one of the findings of the medical legal is that his aorta is lined with significant atherosclerotic plaque formation. Atherosclerosis of the aorta is a condition where plaque builds up in aorta. The aorta is lined with a significant atherosclerotic plaque formation, the body's largest artery that carries oxygen-rich blood from the heart to the body and brain. This is for the reason that the finding of the medical legal is acute myocardial infarction or heart attack, a life-threatening medical emergency that occurs when blood flow to the heart muscle is blocked. According to some of his family members, he has been frequent to hospitals and checkups. He was also under diabetes medication. Recently, he was hospitalized and he didn't disclose it among his family members. Night before he was last seen, accordingly, he had drinking spree until late in the evening. He was not feeling well during that time. He has been feeling discomfort and nagpahilot pa siya and asked a warm water. The heart attack might have been triggered by his alcohol consumption, stressful activities, and physical exertion. As in his case, while he was on his way home, he took another route, medyo steep with uphill and downhill. So naay physical exertion while he was walking. Most probably, that was where he had the attack. On the part of the PNP, we did our best to resolve the case using our available resources like the medical legal, digital forensics, and investigatory capabilities of our investigators. The cell phone of Kapitan Paran was subjected to digital forensics to determine any criminal activity or threats done to Kapitan Paran. So far, there has been no indication that he received threats or that we could suspect that he has been subject for a criminal activity. The question is, are we closing the investigation? Definitely, our answer is no. Although there is already a medical legal report as to his death, we are not closing our doors as to our investigation. We will remain open to anyone who has an information relative to the death of Kapitan Paran. So, we will move on to the preparation for holiday season. Like the previous years, we will provide security to all venues and engagement on the distribution of Pamaskong Handog. As of this time, we haven't received any communication yet as to this. But rest assured that the PNP will cover all the security requirements for the Pamaskong Handog.
The next activity, I think, will be the Feast of Immaculate Conception. On December 8, we are expecting another celebration and concert nga ipahigayon sa atong syudad. Again, we are expected to provide security and as usual, only the best for Osamis. We will maximize our personnel on the ground. BCPs will conduct checkpoints, like what we did in our previous security preparation during Congressman's Night, wherein we recorded 0 crime incidents. Also, for the entire duration of the holidays, Osami CPS will continue to ensure the safety and security of its people. Any questions? So, that's all for our preliminary. You can ask questions. For the record, si Bernang Tixon sa Misamis Observer, gusto lang kung palaluman ang concern ka ng investigation kalabot sa katong findings sa PNP kalabot sa pagkamatay ni Kapitan Parad kay Yamud findings rin nga walay nakita nga stab wounds, walay hacking wounds, No gunshot wounds. walay gunshot wounds at hapon. Pero dito sa iyang conclusion, medyo galibog ko ba? Kay dito sa iyang conclusion, naging siya nga ang cause of death o ang acute myocardial infarction kung pasabot katingigan mo kanina nga heart attack. Pero, yung isumpayan doon nga, we cannot rule out strangulation and incise wounds on the neck. Unsay pasabot ninyo ani sa ako? Sabot mo ani, ma'am sir. Sir? According man gud sa ato ang conclusion nga gihatag sa tong medical legal, ang cause of death is acute myocardial infarction, but he cannot rule out on the strangulation and incise wounds of the neck. Gumikan ni sir kay ang thoracic region sa ato ang ni Kapitan Paran is already in the state of decomposition. So dili na siya makakanda og physical examination as to any other kung namin mga ligature marks dito dapit atong area. But so far, ang kani siya nga is wala lang siya nag-roll dito nga parte sa iyaang lawas. So dili siya makakonclude as to kung sa pabay mga wounds nga naa dito, considering nga naa na to siya sa state of decomposition. Hindi na maklaro mo. Yes sir, dili na makidugta na kayo ang lawas niya sir. So, unsay sabot ni sir, unsay pagdawat na sa pamilya, nadawat pa nila ang conclusion na heart attack ang kamatyan ni Kapitan. So far sir, ato man nagkandak man tawag visitation sa pamilya ni Kapitan Paran. Lisod man jud dawaton, especially pag kita manggod mamatyan tawag na family member, lisod jud dawaton bisan pag unsa na siya nga cause of death. Ang ato ang pangayoon man jud sustisya. But we allow them to grieve. Ato silang gitagaan og chance nga masabtan pud nila unsa ang result sa atong medical legal nga examination. Ang lisod lang jud sa ila dawaton sa pagkakaron. Siguro just in time siguro masabtan nila. But for now, sa side sa PNP, we stand by with the medical legal report, and of course sa giingon ni Hepe kaganina, we are not closing our doors to any other investigation. Should we receive another information regarding sa death ni Kapitan Paran or any information relative to that, automatically continue nato sir ang investigation. Anyone is welcome no pag gusto sila nga na sila information relevant sa kamatayon ni Kapitan Paran. But so far as of this time, nag-rely ta sa conclusion sa atong medical legal, which is acute myocardial infarction or ang tawag na itong heart attack. Putol sabot nga monta na bidugay na to pagkuan sabot sa atong mga katawan karon kay inyo gipaabot kung doon na ba mo come up nga mga witnesses. Yes sir. Yes sir. So wala man gud na to gitulgan ng kaso sir. Nag-continue ta, so bisan na actually ang digital forensics na to, ang yang cellphone ato siyang gi-submit for digital forensics para lang ma-rule out na to unsa pa ang mga base na ay possible na criminal activity nga gibuhat against ni Kapitan. So far sir, sa base sa digital forensic report nga nadawat na to, wala man pud siya criminal activity or involvement nga nakita sa iya ang cellphone. And also other investigations sir, witnesses na to, nagdaghan kayo tawag ka ng witnesses nga gipangutana during sa investigations. Ato ang hepe mismo sir niadto dito sa crime scene, gisuta jud kayo ang mga tao dito nga mag-provide sa tag information, gitabangan pud ta. And so far
it will all boils down into an incident sir wherein ito lagi naglain ang iyang ginhawa. So naa na to siya sa onset siguro sa iyang gibati nga trigger na to siya sa iyang heart attack during that night. Kay nagkamgot mo tana to pagkita mo adlaw pa kay una dito sa side dunay nakita nga sa uban sa kutsilyo tapos doon na pinakita nga lighter mo kung daghang nagduda sa pud nga nung naabot si kapitan dito nga matud pa nila dili daw to siya normal nga agianan ba kung ato sa taas pa lugson sa ilang barangay. Unsa explanation niyo ani? Yeah. With regard sa kanang ang istorya nga dili to siya normal nga agianan. Okay. Ako mismo nakaadto ko sa area kung asa asa nahitabo ang vigil. Uban ako ang akong deputy si Captain Cagbabanwa and all those people present during that time nga nahitabo tong katong nagvigil sila ni kapitan. So from 7 AM to ang isa naman lang ang among nakita nga murag missing link ato nga oras ang 5 AM to 7 AM. So mao to nga ni-decide mi nga among adtuan ang area para amo yung mahibalan kung unsay nahitabo. That's why pag abot na mo dito nakita na mo 5 AM si kapitan ni adto sa isa ka purok or gitawag na to nga kamalig. And then katong iyang giagian papauli is more shortcut siya. Wapo siya nga agianan. Agianan gyud siya sa tao. Shortcut pa gyud siya sa iyang giagian. Padulong dito. Mas gwapo tong agianan nga iyang naagian pagpauli. Kaso lang naa siya itungason, naay pababa, naay tungason, naay pababa. Mas doon siya. Pero mas doon. Ingon nila nga mas doon to siya kung dito mo. Correct, sir. Yes, sir. Pero ato lang karon sir sa oras gid si kapitan katapusan nakita dito sa iyang lugar na katong gibijilan niya katong pinayanan sa iyang igagaw. Si kapitan nakita nila last ang 5 AM ang good dito sa Stimson Bordo sir is hayag na siya. Hayag na siya. Hayag na siya. Nakita nila last si kapitan sir nga ninaog sa purok or kanang kamalig na at around 5 AM. Kunay naka-witness nga. Yes sir. Yeah, naay naka-witness sir. Before ba ito mga ano, walay report sa inyo ba nga tunig kalali si kapitan, ana, nag-away sila itong mga panahon na wala? Wala sir. Sa amo nang istorya sir, we have interviewed so many personalities. Dito mi sa barangay hall gipatawag na mo tagsa-tagsa. Those people present nga naa anang vigil. So wala gid mi nakuha nga information nga naa siya kontra. Pero in fact during that time happy malipayon ang mga tawo nga naa didto. Kuan lang nagdala pa sila og imnonon dito, nag-inom silang kapitan dito together with the BPATs and the purok How about itong sakuban sa kutsilyo sir na nakita dito sa lugar din? Yes, katong sakuban. explanation na ni. Sakuban sir na ay information man gud nga ang katong sakuban is owned by a BPAT. Katong giingon nga yes sir wala na namo investigate yun na namo maayo. That's why naibal-an na mo nga na-invite na mo ang tawo nga nagistorya nga ang tag-iya atong sakuban kay ang BPAT among gimitar diri sa opisina. And then ang utana mi nganong nakaingon ka nga ang tag-iya na kay BPAT kay kadto dayong kutsilyo nga iyang gipasabot is ila ditong na-embargo during sa araw ng tipan. Araw ng tipan. So katong naka-confiscate iyang nakita nga katong kutsilyo nga na-confiscate gi-safety sa isa ka BPAT. So karon naa naman nato tong sakuban akong gipakita sa iyaha nga kung makita nimo ang sakuban nga nasa crime scene makaingon ka nga mauna ang sakuban nga inyong na-investigate nga gikuha sa BPAT. Okay. So gipakita na to siya sir, siya mismo ni deny. Ingon siya nga dili na mao sir. So wala pa gid mi na satisfy, wala pa mi ni hunong dito. So nisaka mig balik sa Stimson para pangitaon tong
bipat nga naka-confiscate atong kutsilyo. So, if ever, kung naa pa ba sa iya itong kutsilyo ha. So, pag abot na mo dito, sir, nakita na mo ang bipat, na-recover po na mo ang kutsilyo nga sa kuban. So, among gipakita sa iya ha, ug mao ba ni ang kutsilyo nga imong gipasabot nga na-confiscate. Ingon siya, yes sir, mao ni sir. So, different siya sa na-recover dito sa crime scene o katong na-confiscate. So, dito na mo na roll out sir nga katong istorya nga ang tag-iya tong sa kuban isang bipat na dili to siya tinuod nga istorya. Ito lang klaro na kipasi sa ako, ang forensic analysis ni Kuan. Ito ng Colonel siya. Christian Carl Caballes. Walay sama dito linubaan, dili Yes, pasag sir. pinunsiran si kapitan. Walay dinunggaban, wala siya dinunggaban, walay gunshot wounds, dayon walay stab wounds. Gitan-aw man na siya sir, ang iyang mga ribs gitag sa tagsa o walay inagian sa kutsilyo. So far sa pagkakaroon, ato pagkakaroon una ba yung doon sa inuha, ang sekreto nga ba? Doon na sa isumbong kay atong kwan ko, na-istorya ko itong kapitan nga koan, puli, ingon siya na nahubog na itong igagaw, ingon nga matukan ko dito. Ilang idalag ko ito, na-rescue pagka-upma, kailan ko haon. Baliban na, di daw siya kay hinubog na daw siya ato. So sa ito pagkakaroon, wala kay nakakuan. So far sir, wala ni anhi diri sa ato og naghatag og information, but we encourage if na man gani, we always welcome it para tan-aw nato kung tinuod ba gyud or hearsay or dili ang ilahang mga gipang istorya nga information nga ilang ihatag sa ato. Ito na po yung kalat mo po nga kami ito sir, sa media, support ko sa mo. Doon na doon, babae dito Saniban, nag-ingon nga si Kapitan, Saniban daw siya nagkiputan, nilugan nga. Tangan doon siya pag nakuha niya, tangan siya pagkatao. Lubaw sa gulgul ko nung yung linog, ilugit yung mata, doon ka mata, o isunod, iputo sa iyahang jacket nga itong. Motif ko sa istorya sa kaning Saniban. O sa kakuan, angay ba ito sa tuhuan nga information? Siguro sir, nasa side sa mga sa PNP, ang findings ng good na ito is always scientific. Dili ta mo base sa mga tuo-tuo. So far sa mga sir sa PNP scientific. So as of this time, kung unsa ang medical legal findings sa doktor mo na siya ato ang basihan sir. But nonetheless, mo lagi giingon bisan unsa pang unay mga information sir regarding sa kamatayon ni Kapitan. Tugno. Inform lang jud me, and of course we will open up another investigation. So, ma'am, dugang ta ma'am. So, walay na diri involved yung mga lakas, cellphone, mata, wala. Intakratanan. Ay, yes. Wala sir, dili na to na makuan sir nga nawalaan si kapitan o alahas kay during the time nga ni bisita siya dito kay balota kung pila ra ang amount nga gidala ni kapitan nga kwarta, and then ang iyang singsing nga gisuot sir naaraman dito sa crime. Wala may nawala. Any questions? Next call. Sige, pagkakaroon atong concept na bisan ko na dadawat atong findings sa forensic. Di pa close ang luwan. Kaso, Dili pa sir, dili pa na to i-close sir. Mo na siya ang nasabutan, especially sa action ni sa Tom Hete sir nga dili na to siya i-close. We will always will remain open kay para sa another investigation if naatay madawat ng mga reports from other witnesses.